Hello! So actually may script ako eh. And um, may script ako dapat. Well, meron pa rin naman. Um, Feeling ko lang talaga this reaction needed to be raw. So kailangan after talaga nito. Diyos ko, may banlaw sesh pa. Kaya I need to ano make this dali. And alam mo yun. Yeah. Ayun, so andito naman tayo sa sa out, hindi out na ano. Sorry kung narinig niyo yung fan ha. Wala na akong time para mag-ayos ng everything, ng lighting, ng everything talaga. So, pasensya niya na. Ay, hello, call po pala ako. Yun na nga, may, ano naman yun eh, usong trope naman yun sa BLs eh, yung, nasa closet pa yung isa, tapos out of the closet na yung isa. Tapos doon nagkakaroon ng problem. Basta, ang ganda ng pagkakasulat. Bakit ba ako nandito? Okay. So, this is why we need to pass the SOGI Equality Bill. Kasi yung anti-discrimination bill na SOGI specific. Kasi, if you've watched episode 7 of Kaya sa Pelikula, you saw kung ano yung itsura ni Vlad tsaka ni Carl. Tapos, itsura ni Carl sorting out his feelings and itsura ni Vlad na feeling niya, I mean, na feeling niya na traitor siya ni Carl or something. Na hindi naman. Kasi nga, sabi nga sa huli, you have the right to your own truths. Kaso, if we had that bill protecting us, we'd have fewer people experiencing that. And since I suffered a loss, parang kasi nga sinabi ko dun sa, na, it felt like I was, cheating sa life, sa mom ko, kasi she never knew the real me. Alam niyang bakla ako, ganyan, pero I never told her everything. I never told her my story. And I wish I did. Nasa plan ko na actually yun eh. GSP, like, gaya sa pelikula, gave me the courage to do it. Na, sabi ko nga, papatapusin ko muna, then I'll let mom watch. We'll watch it ng sabay. Kaso lang, it was too late. And I don't want anyone. I don't want anyone to experience what I experienced. Being too late. Kaya baka pag may bill na papoprotekta sa amin, siguro mawawala na yung shame, mawawala yung fear kahit pa paano. Kasi ilang beses ko naman ang sinabi yun na kahit sa podcast ko na ang goal ko naman sa life
Kasi kami namang LGBT rights advocates. I don't think we're doing this for ourselves. Ako naman, personally, wala akong pakialam kung ma-enact siya habang buhay pa ako. Well, for others, kailangan. Pero sa akin kasi, kung ako lang, sa sarili ko, parang pinalaki kong strong ng nanay ko. Tsaka, ano ba? Siguro, masyado na akong sanay sa pambubugbog ng mundo, kaya okay na lang. Pero what I don't want is for children, for the baby gays to experience what I experienced, the baby lesbians to experience it. Sorry, ang dugyot. O, wala pa yung ligo, wala pa yung toothbrush. Normally, before ako mag-video, naliligo ako, nagtututbrush ako muna. Tapos kailangan shiny yung mukha ko. Diba nga? Pero ngayon, Diyos ko, ayun, so, if you're a good person, you would advocate for LGBTQIA+ rights. No questions asked. If you're a good Christian, you should. Don't let the children suffer. Tsaka pwede ba, hindi naman nakabase lang sa sex yung namin, mas kayo pangang George. Nang away ng straights. Joke lang. Ang dami namang allies. Ano ba yun? Bakit ganyan? Ba't ako pinaiyak ng GSP ngayon? Well, marami kasi akong emotions. Tapos, maraming pang naitulong sa akin ng GSP. So, yun lang muna yung kineme. So, feeling ko kakat ko nga rin pala to. Tapos, i-release ko lang to as a whole ass video. Ayun lang. Okay na ako. Sabi ko after pa ng pasyam ng nanay ko, ako iiyak ulit ng ganito eh. Alam nyo, bigay ko talaga sa akin address ni Gege. Padadala ko siya naman. Mura. Joke. Padadala ko siya ng suman. Joke lang, wala pala akong pera. Anyways, yun lang. So, hello! Ako ngayon nung nag-premiere yung Gaya sa Pelikula episode 7. And nagbabalik ang inyong nagbabalik ang inyong tita from the nagbabalik ang inyong local tita from the probinsya na wala pa rin ahada, Estelle Crunch, Linnae. And welcome back to my channel! Bale, mahaba-haba to, so I'll put timestamps na lang dun sa mga lahat sa start ng mga topics na babanggitin natin ngayon. So, welcome back! I'm back! Char. Hello! So, some of you may know na kung why I was MIA for a while, and for those who didn't, so, ito yun. So, this is that story. Sa mga hindi nakakaalam,
our family suffered a great loss no October 29th. My mom passed away due to an enlarged heart and other complications. So, ayun, klaruhin ko lang din na kasi parang nasabi ko ata na inuubo yung nanay ko sa past na ano. So, klaruhin ko lang din na pinaswab test namin yung mom ko post-mortem na. So, negative naman yung lumabas. So, ano tayo doon? Safe tayo doon. The doctor said baka may pneumonia. Kaso lang, the result kasi of the swab test came like 5 days after. So, mom had to be cremated. So, mom didn't want to be cremated actually kasi very devout yun na Catholic eh. So, kailangan daw buo yung body kapag second coming. Tapos, syempre, sabi nga double dead daw yun. Ewan ko, old people. Ganyan. Pero wala kaming choice kasi gusto ni Papa na iburol pa, paglamayan pa si Mama sa house. Tsaka parang sinabi rin kasi ng hospital na hindi talaga pwedeng, hindi cremate yung mom ko. And, ayun, yung experience doon sa ospital, parang, when we were still here sa municipality, hapon, sinugod na namin si Mama sa hospital. Tapos, syempre, yung tricycle yung gamit ko. Awang-awa nga raw si Papa. Kasi, okay, yung sa municipality, okay lang yun. Kasi, papunta lang naman kami doon. Or sa check-up. And, ano ba? Wala, naresetahan lang si mom tapos pinauwi na kami. Bale, pumunta kami sa private na hospital noon. Parang maliit na hospital dito sa municipality. Pero the doctors weren't there. Nasa Campo Santo nga raw sila. Nasa cemetery sila. Tapos, pumunta kami dun sa public. And yun nga, resetahan lang yung nanay ko. Tapos pinauwi na kami. Then, nung gabi na, mahirapan siyang huminga. So, what we did was, doon pa rin kami dumiretso, dito sa local. Bale, munta uli kami sa private. Kaso lang, tulog na raw yung maglolang doktor. Then, pumunta kami sa public. Sabi na lang sa amin, idiretso ko na raw si Mama sa Lingayen. So, hindi na rin kasi kami nakapag-isip, kaya hindi na rin kami nakapag-request for an ambulance. So, dinala ko si Mama doon gamit yung tricycle. Bilang yun lang naman yung sasakyan namin dito sa bahay. Yun lang talaga sasakyan namin sa bahay. Tapos yun, nung sinugod si Mama, maganda yung trato maganda naman yung, okay naman yung, yung, okay naman sila. Pero halatang kulang lang talaga hindi kulang yung tao. Kasi, parang emergency case yung sa nanay ko, kaya talagang maraming tao. Pero, ang kulang lang siguro, yung facilities ng ospital, ganyan. Maayos naman yung trato sa amin ng mga night nurses, ganyan. Talagang sinamahan nila kami na mag-ambu-valve, ganyan. Tama ba yung sinabi ko? Basta yun, yung artificial respirator. Kaso lang, talagang early on, kasi umuwi muna ako ng bahay to get things. Tapos, pagbalik ko, kailangan na raw tubuhan si Mama kasi yung oxygen saturation niya ay bumababa. So yun, pumayag na ako.
agad-agad nung pagkarating ko. Tapos, ayun. So, the whole night, nakabantay sila sa amin. Every 30 minutes, check nila si mama. Hindi sa ano, pero that didn't happen nung umaga na parang okay lang naman yung kami yung yung kumahawak ng artificial respirator. Kaso lang din nila check si mama. Unlike yung ano, iba na yung night nurses na talagang every 30 minutes bumabalik sila para to check yung oxygen saturation ni mama, to check yung BP, ganyan. Kasi medyo stable naman na rin si mama nun eh. I mean, hindi stable, pero at least, kasi kailangan pa rin talaga siyang dalhin sa ICU. Sa ICU. Kaso lang, nakakapagsalita na siya. Na-revive kasi siya ng, siguro, yung after niya tubuhan, parang nawalan siya ng pulse. Tapos, ayun, bumalik siya. Like, super drained ako nung nung moment na yun kasi I thought my mom was gonna die na. Tapos sobrang hindi ako, sino makakapag-prepare sa death, diba? Basta yun, sobrang talagang pinilit ko, sinigaw-sigawan ko yung mom ko. Like, ma, andito lang kami, ganyan. Tapos naiwan kasi si Aldrin dito sa bahay, so I had to say I told her na hinihintay ka ng bata, naghihintay siya doon, mag-isa siya, hindi siya makatulog. Kasi totoo naman, nung bumalik ako dito sa bahay to get things, hindi makatulog yung bata. Tapos, ano ba? Yun. So, parang the whole umaga hanggang hapon, naghahanap kami ng hospital na pwedeng paglipatan kay mama. Kasi kailangan talaga sa intensive care siya. And wala talaga kaming mahanap. Parang nung pahapon na, may tumawag na pwede raw. Kaso lang, 120K per day. And, syempre, we didn't have that, wala kaming ganong kalaking pera. So, talagang pinush muna namin yung, Region 1 and yung sa San Carlos. Pero they didn't have nga. Buti na lang, yung tita ko ay nakatawag sa ibang probinsya. Kaso lang, na-extubate si mama kasi nga tinanggal niya yung si mama kasi ayaw niyang gumastos kami or kaya nga hindi siya nagpapa-check up eh. Yun. Kasi una ayaw niyang gumastos tapos ayaw niyang pa-check up ngayong panahon kasi nga panahon ng COVID. Yun nga kasi ayaw niyang makremate. Kasi sabi niya sa akin, pag nagpa-check up ako, i-confine nila ako doon. Pag namatay ako, i-cremate nila ako. Ganun yung reasoning niya. Pero, sa totoo lang, ayaw lang talaga niyang gumastos. Tapos, ayun. Na-extubate siya. Tapos, parang, nagagalit pa nga yung nurse na nandun eh. Alam mo yung, pinabayaan nyo na nga kami ng ilang oras na tawag kami ng tawag kapag nag-aano si mama kasi syempre masakit yon dito sa lalamunan so talagang nahihirapan siya malakas si mama gumalaw so dalawa lang kami ni tita actually isa nga lang dapat ton kaso lang dalawa kami para may may nakatoka dun sa valve tapos merong hahawak kay mama tapos sabi na lang nila i-restrain si mama
So, pumayag naman ako kasi cloth lang naman yung pinang-restrain sa kanya. Tapos, ayun, um, nung tinanggal ni mama yung ano, parang galit na galit pa yung nurse. Tapos, alam mo yung, ewan ko, hindi ko na lang ano, kasi ayoko na rin namang manisi ng kahit na sino. Kahit ngayon nagpausok dito nung like a day before isugod si mama eh. Nagpausok kasi sila dito sa tabi namin. Tapos, sinunog nila yung dayami. So, yung nanay ko nakulog sa loob ng bahay kasi natutulog siya noon. Nasa party kasi kami. Kasi ano, pupunta dapat kaming buong pamilya sa, ang tawag dito, sa birthday nung parang anak-anak niya. Hindi yun malaking birthday so hindi yun Sinas type. Parang family lang, ganyan. Family lang. Kasi nga, ano, baby nga yung bata. Tapos wala naman talagang dumating, girl. Asa naman, diba? May pandemya. Ayun, so parang ano kami, nakikipagkwentuhan ako dun sa ano. Buti na nga lang umulan. Kasi kung hindi umulan, baka nung gabing yun namatay yung nanay ko. Kasi ano, parang napansin na lang ata niya, sobrang puno na ng ano, ng usok yung bahay. Buti na lang, dumating kami. Tapos, bakit ang usok? Ganyan. So, yun. Pero wala na yun. Wala na yan sa akin. Ano pa ba? So, yun na nga. After niya ma-extrovate, edi tinutubuhan ulit siya. Doon na siya parang ano, well, doon na siya nawala. Hawak ko yung kamay niya nung naramdaman ko na yung nawala siyang pulse ulit. Kasi nung first, 'di ba, nung first arrest nga niya, na hawak ko rin yung kamay niya. So, nararamdaman ko rin nawala na siyang pulse noon. Nung pangalawa talagang alam mo yun, nawala na ako ng pag-asa kasi yung ano, yung mga nandun parang wala. Ganun na rin yung feeling nila. So, wala, hawak ko lang yung kamay ng mom ko. Tapos pinaalis nga nila ako kasi they had to put the ECG machine. Tama ba? Whatever that is. Wala akong balak mag-doktor. Tapos yun. Hindi na lang pinonounce na dead si mama na nasa harap. Parang wala lang. Pinag-usapan lang na tapos lumabas na sila ng ano. Tapos yun na. I didn't cry that time. Sa totoo lang. Parang umiyak ako nung tinawagan ko na lang si Rostum. I was in a state of shock siguro kaya ganon. Parang ano no. Alam mo yung feeling na well, yun, how am I? I'm okay. I feel okay. Minsan nga, parang, I have to make pilit pa to feel emotions. Kasi, I feel okay. I don't feel heavy.
Or baka ngayon lang to kasi I'm not alone. Nandito pa si Papa, ganyan. Pero hindi ako in denial. Kasi I've accepted na wala na. It's okay. Ayoko na rin multuin ako ni Mama kasi ibig sabihin nun, andito pa siya sa realm natin. Kung may higher realm man, feeling ko naman nandun na siya. Kasi wala ka namang masasabing masama sa nanay ko. Meron siyang from time to time, pero generally my mom's a good person. So, sorry dito ko kasi andito yung mic eh. Ayun, so I feel like she's there na and I wanna be happy na lang for her. Ganon. Or baka rin kasi maraming nagche-check up on me and maraming taong nakasuporta kaya nagiging okay yung lahat. Actually, parang umiyak lang ata ako nung nag-play yung Tahanan ni Nika Del Rosario. Hindi nag-play. Tuwing naaalala ko yung Tahanan ni Nika Del Rosario. Tapos, nung kinanta nung mga kasama sa simbahan ni Mama yung Di Kita Malilimutan. Ayun. Siguro din dinala na ni Mama yung lahat ng sakit, lahat ng sama ng loob. She took all of the weight na nasa akin. Except this. Actually, sobrang self-centered ng mga thoughts ko ngayon. Like, sino na lang kasama ko? Sino na magtatanggol sa akin? Like, I'm brave. I was brave. Before all this before mag-downhill yung mental state ko noong college. Pero, after niya mag-downhill, it was like, it was always my mom who made me brave na ayoko rin kasi ng conflict. I mean, hindi ako fan ng conflict, pero dahil niisip ko lagi nandiyan naman si mom to make me tanggol, then it's okay. But she's gone na, so yun. So most of the time yung mom ko yung nagsasalita or gag-guide sa akin when I'm socializing nitong mga nakaraan. Kasi parang ang nakakahalubilo ko na lang ay alam mo yun, it's been hard to socialize
for me. Hindi na ako yung dating social person. So, I don't know now kung paano makikipag-usap sa tao. Tapos yun, my life now lacks direction. Like, hindi sa wala, pero sobrang kulang talaga. So, I don't understand. I don't know kung ano mangyayari sa akin after this. Diba? Always make a way to, to shift the story to me. Ako na naman. Hindi na. At least aware ako, diba? So, yun. Pag-usapan naman natin yung gaya sa pelikula. Diba? Kwento ko lang na sobrang sobrang, alam mo yun, sobrang, I'm always making it about me. Na, sabi ko, nung nasa ospital si mama, parang, hala, hindi ko mapapanood yung gaya sa pelikula, last 3 episodes na lang. Ganyan. Kasi baka magtagal si mama sa hospital, ganyan. So I felt like a bad son afterwards. A bad child. Basan ako ng son. Kasi GSP gets me eh. Ano ba? Actually, ito dapat ay kinonceptualize ko to after nung episode 6 na bilang ano ba? Kasi hindi pa tayo kabilang sa 1 million squad noon. So sabi ko, well, may 1 million na yung isa episode. Anong episode ba yung may 1 million na dati? Na nauna. Episode 1 pala. Malamang. So parang promo na rin to ng GSP sana. Kasi people have to watch it. People kailangan ng lumaki yung reach nitong GSP kasi it's really good. It's a really good series and it talks about things na hindi na other BL series refuse to talk about. Part din siguro no kung bakit ko mahal yung GSP kasi I feel like I relate to the characters on a different level. Like Carl and Vlad both, pero mas Carl kasi as a batang lumaki sa kampo at sa simbahan, there are things na expected sa'yo, diba? Ng mga tao na parang ginagampanan mo lang yung role na sinabi ng lipunan sa'yo. You have to be straight, you have to be straight acting. Tapos, yun, even UP, kailangan, even UP has that, na pag nasa UP ka, kailangan matalino ka, kailangan, or just being my parents' child, kasi they were achievers nung mga bata sila. So, it was really hard keeping up dun sa standards na sinet sa akin ng mga nakakakilala sa kanila. Ayun. So, kaya feel ko talaga si Carl. Well, nabanggit ko naman na ata ito sa Musings of a Dimlit Star, episode 8, 9. Check ko. Episode 8.
Yes, cross promo. Cross promo pala. So, you can find that on Anchor, Spotify, Overcast, and Google Podcasts. Lahat yan ay Randomly Lunay, the podcast. So, hanapin nyo na lang. Tapos yun, why is it important dito sa grieving process ko? Kasi sobrang home para sa akin nung palabas, pati na rin yung community nung palabas. Actually, may sinend akong similar na ganito kay Miss Yen Yen. Kasi ipopost ko dapat dun sa Pang Pang Nation group. Kaso lang, it didn't feel right at that time. Kasi kamamatay lang mang mom ko noon. Like, 2 days after ata, may sinulat ako. So, sinend ko lang yun kay Miss Yen Yen tsaka kay Juan Miguel, kay Gege. Kala mo close kami, no? Ang tawag dito? Mali mo, mapansin nila. Pero napansin naman yun ni Miss Yen Yen. Tapos, nagsabi naman siya ng comforting na words. Ayun. Send ko rin dapat kay Direct JP, kaso lang takot ako. Yun. Itong gaya sa pelikula, sobrang hindi siya masyadong, well, it's deep, pero yung deep na kayang nguyain ng everyone. So, feeling ko, pwede ko siyang ipapanood kay mama, kaya sabi ko nga sa kanya. Kasi, lagi ako nakikita ni mamang nanonood, tapos, tinitingnan niya lang ako. Tapos kaya nga ay nanonood na lang ako sa loob ng kwarto kasi there's a shame in the kilig. There's still a shame in the kilig. And I'm working on it. Everyone naman siguro ay nagdadaan sa ganito. No? Meron siguro mga kasabay ko pa rin na kinakahiya pa rin yung kilig nila, lalo na sa harap ng mga magulang nila. Tapos I was ready to bear myself sa mom ko. I was gonna tell her na kung bakit hindi ako okay, kung ano yung effect nitong lahat ng to sa akin, kung bakit ako nakaka-relate sa story ni Vlad at ni Carl, mostly ni Carl. I was ready after ma-show yung lahat ng episodes ng GSP. Kaso lang, it was too late. Bumayag si mama naman na manood. Kaso lang nga, it was too late. Tapos bukod pa doon, yung music kasi, it feels like home. Lalo na yung tahanan ni Nika Del Rosario. Sabi ko nga doon sa una kong sinulat, parang, I feel like, well, yun kasi sa Lover, kasi kanta yun ni Nika for Justin eh. Pero parang it felt like it was my mom singing to me na tumahan na ako kasi earlier this year kasi I lost a sister, I lost part of the home I built in Baguio.
Um, tapos I can't be with friends physically, so that home is yung home na yun hindi natitirhan. Hindi siya physical na home. Wala akong bahay sa Baguio. So, ang home ko nitong mga nakaraan ay itong dito, si Mama tsaka si Aldrin. Tapos, it feels like I lost the biggest part of my home. No, it doesn't feel like it. It really is the biggest. Mom really was the biggest part of my home. Tapos, while I was listening kagabi sa Di Ka Sayang, I, uh, I yearned for that moment na masabi sa akin ni Mama yung hindi ka sayang, na proud ako sa'yo. Pero maybe she did it in her own way. I know she did it in her own way, and I know she's proud of me. And naniniwala siyang hindi ako sayang. I just felt like I needed to hear it from her. Kaso nga too late na. I never got to have the conversations that na nag-out ako, third year high school pa lang out na ako kay Mom. Kaso lang, it was more like an outing kasi we were fighting. So, parang it stopped there. Parang wala nang pakialamanan pagdating sa sexuality ko, pagdating sa gender expression, gender identity ko. Kasi wala. It was my choice to not talk about it. Kasi feeling ko hindi ako papakinggan, ganyan. Pero I wish I didn't feel that way. I wish I told Mom para hindi rin ganun yung naramdaman ko sa 8 years ko sa Baguio. Na I needed to build a home away from home. Diba? Well, minsan you need talaga to have a home away from home, pero like tinanggal ko kasi si Mama sa home na yon na binild ko. And this is why the story of GSP is very important, because it tells the story of two boys from different backgrounds. Well, sabi nga ng mga Tibak friends, we're still waiting for a BL na nakafocus sa farmers and sa urban poor. Pero all of us have to start somewhere. So I guess this is the best na makita. Kasi syempre, ang gumagamit naman ng mostly ay students or yung mga ka-age nila Carl and Vlad. Gumagamit ng social media, ganyan. So, ayun, so it's a story of two people from different walks of life, from two different walks of life, tapos na forced to cohabitate and na in love. So, and kinwestiyon yung sexuality nung isa, and yung isa handa na, yung isa hindi pa. So, normal BL trope na hindi dito na hindi pa handa yung isa tapos handa na yung isa. Pero what's different is they talk about it. I mean,
the series talks about it. Tapos, yun. I don't know, I don't get why people who are anti-Soji bill, and those people who are not for the anti-discrimination bill that is Soji specific, I don't get where they're coming from. Because all you have to do is open your heart. Hindi mo na nga kailangan mag-isip for it. Kasi what? You'll just leave LGBTQ plus children out there starving kasi dinisown sila ng families nila. You'll just you'll just let a child repress his feelings kasi you think it's not right. Parang may mali. Nakakalito, nakakabaliw, nakakamatay yung mga gandong feelings. So, are you okay na may makitang batang umiiyak dahil lang hindi niya maisuot yung gusto niya isuot, hindi siya makapagmahal ng gusto niyang mahalin, mga taong tumatanda ng mag-isa or may kasama pero hindi fulfilled kasi una sa lahat bawal mag-ampon, hindi, I mean, walang, alam mo yun, kunwari yung mga pinundar yung magpartner, hindi yun hindi siya automatically conjugal kasi nga syempre hindi naman kayo kasal, diba? And ano ba? Ayun, so ang dami lang kasing aling susan sa Kongreso. Kasi sabi ko nga, ginagawa namin to, yung paglaban para sa queer rights, kaming mga nandito, hindi naman most, siguro ilan sa amin, pinaglalaban namin to, hindi naman para sa amin kasi matagal pa to, pag napasa yung batas, kailangan pang kineme, ganyan. Parang di na rin naman namin aabutan yun. So why are we still advocating for this? It's for the children. Kasi sa totoo lang, ayokong maulit yung kwento ko sa sa mga bata, sa mga susunod na batang bakla, sa mga susunod na batang lesbiana. Na mahuli na yung lahat para sa kanila bago nila masabi kung ano yung mga gusto nilang sabihin. So, no to Soji Bill ka pa rin. Grow up? Kristiyano ka bang talaga? Kung di ka marunong magmahal? Diba? Tapos, ito pang media na, Diyos ko, yung pang-pang sa It's Showtime, yung mga microaggressions na nilalabanan nga nitong GSP na ito ay nagmanifest doon pa talaga. Well, it's good kasi nag-open siya ng conversations at sana magising yung It's Showtime, yung management na mali yung ginawa nila. Tapos may nagsabi sa akin, yun ay parang tanong lang. Ay parang yun lang yung clue sa tanong, yung sinong mas straight, ganyan. Pero, the mere fact na you're asking that to BL actors, so may ibig kang sabihin na iba. Diba?
Tapos, ano pa? Well, yun. Well, hindi naman tayo magsa-stop dito then sa Soji Bill. Kasi marami pa tayong dapat ipaglaban. Kasi ang mga bakla, hindi lang naman ito ang pinaglalaban. May mga baklang farmers, baklang mangingisda, bakla sa pagawaan. Na nagsastruggle, nagsastruggle. So, intersectional naman lahat ng struggles natin. So, yeah, hindi lang dapat dito nagtatapos. Yung sa huling salita lang para sa gaya sa pelikula ay nag-dark. And, okay lang. Huling episode na, feeling ko iyak talaga tayo sa last episode. Pero okay lang ako. Okay lang akong umiyak. Kasi ito yung mga kwento natin eh. Kaya tayo, nagagalit, nasasaktan. Sa mga kwentong ganito. Kasi nga, ito yung mga kwento natin. Tsaka sabi nga nila, may galit na nina-nurture. Sabi nga ni Ate Judith. And sabi rin ni Gege, yun yung galit na nanggagaling sa pagmamahal. Kasi nagmamahal tayo, kaya tayo nagagalit. Ayun. Kaya dapat magalit tayo sa mga Ate Susan sa Senado. Pero, educate, not hate pa rin. You could be angry, but not hateful, diba? Magalit ka, pero magalit ka ng within reason, na kaya mo pa rin mag-explain, kaya mo pa rin magmahal. Kasi dyan tayo magaling. Tayo mga bakla. Dyan tayo magaling. Inaakap natin silang lahat. Kahit na pinagtatabuyan tayo. Nasabi ko rin to dun sa Musings episode 7 naman. Napag-usapan namin. Diba? Cross promo. Napag-usapan namin to ni Rostum. Ay, hindi ata. Tama ba? Napag-usapan. Basta, parang nasabi ko ata sa isang thing na parang ang swerte-swerte ng mundo sa aming mga bakla. The general term bakla, like queer, like everyone, all-encompassing the LGBTQ. Hindi lang bakla na male gay person. So, ayun. Kasi handa kaming mag-iwan ng puwang para, 'di ba? GSP na naman. Ganyan. Handa kayo mag-iwan ng puwang para sa mga walang mauwian lagi. Kasi yun yung ginawa na sa amin ng mundo eh. Hindi na kami binigyan ng place. Kaya magbibigay kami ng place para sa iba kung meron. And lalo na ngayon na nawalan tayo ng mga spaces where we feel safe. Salamat sa GSP. At hindi lang GSP, hindi lang tahanan ni Nika Del Rosario. Kundi lahat ng podcasts, lahat ng webinars, lahat ng vlogs, lahat ng series, lahat ng kanta na nagkukwento ng mga kwento natin. Kasi in them we feel safe. In them we feel like nailalabas natin yung mga kwento natin. And with it, nakaka-educate tayo ng mga tao. Kahit gaano kaliit na education yan. Diba? So yun. Yun lang. So, what are my plans? What's next for me? I won't be regularly uploading kasi una sa lahat I can't shoot at night ngayon kasi I have
I had this fear of darkness nung bata ako and ewan ko, bumabalik siya ngayon eh. And ayokong ma-feel na alone ako. Ito pa nga lang eh, andito pa lang ako, parang hindi ako makahinga kasi mag-isa lang ako dito eh, nandun lang naman sila papa sa labas. Pero yun, I won't be shooting at night, so walang Sunday night cups muna siguro for a while, pero I'll be back for that. So, mga ano lang siguro, mga vlogs na ganito. Then, I will be going to... Dito kami magpapasko. Dito namin i-celebrate yung birthday ni Mom. Pero I'll be going to Palawan sa January. Hanggang February siguro. Kasi, Diyos ko, kung pupunta akong Palawan, tapos 14 days quarantine, tapos 14 days ulit, o di yung isang buwan ko, maka-quarantine lang ako, diba? So, siguro 2 months hanggang February ako doon. Tapos, ano pa ba? Ayun, if you can, hindi na ako nakapagtanong ng friends kung meron silang kineme for donations. Pero, if you can, mag-donate dun sa mga nasalanta ng bagyo and ano. So, baka pag may nahanap akong links, I'll just put those down below. Down na nga, below pa. Tapos, patuloy tayo ng paglaban. Hindi lang para sa queer rights, kundi para sa health. Kasi yung health services natin dito sa Pilipinas, talaga, paglaban rin natin yung mga pinaglalaban ng mga IPs. Tapos, meron natang petition signing para dun sa ano, kasi gustong tanggalin ng mga police yung mga hindi statue ba? Hindi eh. Parang ang tawag dito, art installations, parang structures nila Makling Dulag sa May Chico. So, ang laking pababastos sa mga nakipaglaban para sa lupang ninuno nila. So yun, tuloy pa rin yung laban natin against anti-terrorism law kasi ang nagpapatupad naman yung mga tunay na terorista, diba? Well, yun lang. Wala naman akong ibang sasabihin. Salamat sa pakikinig. Sorry at napakahaba nito ngayon. Sana patuloy pa rin kayong makinig sa akin, sa mga kwento ko. And, yun. Muli, ito ang inyong local tita from the probinsya na wala pa ring hada, Estel Crunch Lune, saying bye.